give you all my praise. For you alone are worthy of all the honor and the glory. Yes, I come to lift up your name. Oh, yes, Lord, for you alone are worthy of all the honor and the glory. Lord, I come to lift up your name. Oh, Lord, I come to lift up your name. Oh, yes, Lord, I come to give you all my praise. For you alone are worthy of all the honor and the glory. Lord, I come to lift up your name. You are worthy. Oh, yes, you are. Lord, I come to lift up your name. Oh, Lord, I come to lift up your Praise the Lord. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat, lalo na sa ating mga kapatid dyan sa lugar po ng Luzon. No? So, salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan mga kapatid, sa kanyang kadakilaan, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng pandemic, sa kabila ng bagyo mga kapatid, sa kabila ng kahirapan, patuloy pa rin tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Purihin ang ating Diyos na buhay sapagkat patuloy niya tayong iniingatan. So, una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating pong minamahal na Auxiliary Bishop, Pastor Peter Paulino. So, salamat po sa kanyang pag-invite sa akin as a lecturer upang bilang maging kabahagi mga kapatid ng inyong gawain dyan. So, sa leadership ng mga kabataan. So, bago po tayo dumako doon sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, gusto ko munang batiin yung ating mga youth leaders dyan sa Manila at Luzon. So, akin pong binabati si Pastora Amiros de los Poyos. So, salamat po sa iyo, Pastora. So, siya po yung ating youth coordinator, ano? At sa atin pong kapatid, so Sir GP Paulino. So, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa inyong pagtitiwala. So, I do my best na makapagbigay ako ng encouragement through the Word of God, mga kapatid, na kung ano dapat yung ating pwedeng gawin, no? Kung ano po yung pwede nating ma-insist, no? Sa kabila ng minsan ay nahihirapan tayo sa kapanahunan natin ngayon, no? Hindi natin ma-enhance yung ating ministry dahil nga sa pagpapatupad ng new normal, mga kapatid. Pero ganun pa man, so patuloy lang tayong magdalinginan sa isa't isa, mga kapatid. Nang sa gayon ay patuloy na ma-extend, no, ang kamay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, maging sa lahat po ng manggagawa dyan, no? So, di ko na po isa-isahin ang inyong pangalan. So, binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So bago tayo mag-umpisa, mga kapatid, so tayo muna ay manalangin sa Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan at kadakilaan sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po sa pribilehiyo na kami, Panginoon, ay makikinig ng iyong mga salita. At the same time, Lord, salamat po sa opportunity
Hallelujah, na ibinigay mo, Panginoon, kay Pastor Peter upang ang iyong lingkod na ito, Panginoon, ay maging kabahagi ng gawain ng mga kabataan, ng mga youth leaders, Panginoon. Hallelujah. At hayaan mo, O Diyos, na ma-impart sa bawat isa ang kalakasang pang-spiritual, Panginoon, at mapagtagumpayan namin ang aming mga pinagdadaanan sa panahong ito. At isa sa mga katanungan namin sa aming mga buhay, Panginoon, bilang isang mga young people, paano ba kami magpapagamit sa iyo sa kabila ng salot, sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng quarantine, sa kabila ng bagyo. Hallelujah. At tulungan mo kami, Panginoon. Let your spirit upon us. Hallelujah. At bigyan mo kami ng knowledge, ng wisdom, spiritual understanding, na sa gayon, Panginoon, hallelujah, ay magkaroon kami ng katiyakan, kabigatan, Panginoon, habang ginagawa namin ang ministry para sa iyo, Lord. Hallelujah, ay magkakaroon kami ng kagalakan sa aming mga puso. Purihin ka, Panginoon, sa araw na ito. Marami pong salamat. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, dito po sa ating pag-uusapan sa araw na ito, no, mga kapwa ko kabataan, kapwa ko young people, mga kapatid. So, yung nakaraan niya ay tinanong ko si Pastor Peter at si Pastora Amiros kung ano ba talaga yung content, ano yung buong kumbaga tema, mga kapatid, ng ating pag-uusapan, no, patungkol sa gawain natin, no, bilang mga leader sa iglesia, bilang mga young people, mga kapatid. So, bagamat yung bawat isa sa atin ay nag-iisip, nagpaplano kung paano ma-overcome, paano ma-enhance ang youth department, mga kapatid. So, siyempre sa ating sarili, wala naman talaga tayong magagawa, di ba? Sabi nga ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ which is strengthening me. So, wala siyang magagawa maliban ang Panginoon na yung magpalakas sa Kanya. Gayon din sa atin, mga kapatid. So, wala tayong magagawa. Kahit gaano pa tayo kaabilidad na tao, no? Kahit gaano pa tayo kagaling magsalita, kung wala yung Panginoon sa atin. So, hindi po natin mapagtatagumpayan yung ating mga goal bilang mga leader, mga kapatid. So, sa araw na ito, at gusto ko kayong dalhin, no, sa buhay ni Joshua, kung paano siya nagpagamit sa Panginoon, kung paano siya hinubog ng kanyang kumbaga pastor, mga kapatid, no? Kasi yung tinutukoy dito sa kwento ay patungkol sa buhay ni Moises at ni Joshua. Okay? Buksan po natin yung ating mga Biblia, no? Kung kayo po ay may mga Biblia diyan sa inyong kalalagyan, mga kapatid. Pwede rin sa cellphones, no? May apps na pala yung Bible sa cellphone. Praise the Lord. Hallelujah. So, dito po sa aklat ng Joshua, the book of Joshua, chapter 1, verse 6. Okay, akin pong babasahin sa wikang Tagalog. Magpakalakas ka lamang, magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat iyong ipapamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibinigay sa kanila. Okay, verse 7 po tayo. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. So, pagpalain ang salita ng Panginoon, mga kapatid. So, gusto ko pong bigyan ng pamagat yung ating pag-uusapan sa araw na ito, na nagsasabing, go straight forward. No? So, go straight forward. Go straight forward. So, tumayo ng diretso, pasulong.
So, purihin ang ating Panginoon. Ayan. So, in the generation that the Lord speak unto Joshua, the son of Nun, Joshua chapter 1 verse 2, Moses, my servant, is dead, get ready. Kaya ito yung sabi ng Panginoon kay Joshua. Si Moises na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibinigay sa kanila, sa makatuwid bagay, sa mga anak ni Israel. So, sa panahong ito mga kapatid, si Moises yung pastor at si Joshua ang worker mga kapatid, parang assistant siya, no? So, parang katuwang. Kung sa kapanahunan natin yan, katuwang sa iglesia, katuwang sa church. So, ayan, makikita po natin, ang sabi ng Panginoon kay Joshua, Moses, my servant, is dead. Patay na yung aking lingkod na si Moises. Kaya sabi ng Panginoon, get ready. Kumanda ka dahil ikaw na yung susunod. Bakit gano'n naman talaga yung mangyari, mga kapatid? O minsan kapag hindi pa naman natin alam kung kailan babalik ang Panginoon, mga kapatid. Kasi yung buhay natin, generation to generation, papalit-palit. Siyempre, yung mga pastor natin, yung mga senior pastor, natin ngayon, patuloy silang nagtuturo doon sa mga kabataan, sa mga katulad natin, ng mga youth leaders na in case na lumipas na sila, mga kapatid, mayroon ng tatayo muli, no? Mayroon ng papalit muli, mga kapatid. So, purihin ang ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, ulitin ko po, Moses, my servant, is dead. Get ready. Kaya humanda ka, ikaw na yung susunod. Ikaw na yung susunod na magdadala sa bansang Israel from Egypt to Canaan. Ikaw na yung mamumuno sa kanila. Ikaw na. At ang kagandahan dito mga kapatid, mayroong pangako ang Diyos kay Joshua. Thy God promised unto Joshua. Tingnan niyo yung sinasabi. Joshua chapter 1 verse 3. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. The promise of the Lord, mga kapatid, every place, bawat lugar, bawat apakan ng iyong paa, ay magiging iyo. Bawat dakong tutungtungan ng talampakan ng iyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinasalita ko kay Moises. So simula pala nang tumanggap tayo sa Panginoon, simula nang sumunod tayo sa Panginoon, simula na nagpagamit tayo sa Panginoon, mayroon nang ibinigay ang Diyos na authority sa bawat isa sa atin. Ayan. So si Moises, kumbaga pausbong pa lang ito si Moises, mga kapatid. Kumbaga si Joshua, si Joshua. Kasi si Moises patay na, kaya si Joshua naghahanda na. Kaya sabi ng Panginoon, bawat dakong tungtungan ng talampakan ng iyong paa ay naibigay ko na sa inyo, past tense, gaya ng sinalita ko kay Moises. Ibinigay na. Simula nung tawagin ka na ng Panginoon, we have authority from God. We have a power from God, mga kapatid. Meron na tayong kapamahalaan. Kaya, kung ipinapaubaya ng Panginoon sa atin, yung generation natin ngayon bilang mga youth leader, mayroon tayong authority kung ano yung ating gagawin, ano ba yung strategy, no? Na pwede natin gawin upang ma-enhance yung youth department. Kapatid, hindi ibig sabihin na nasa new normal na tayo ngayon, bawal lumabas. Kapatid, bawal na yung makipag-usap,
Oh, mga pitbahay. So, magkakaroon ng social distancing. Yan ang new normal, mga kapatid. Hindi ibig sabihin nun ay tatahimik na lang tayo. Hindi ibig sabihin nun, matutulog na lang tayo, mga kapatid. Kakain, matulog. Gano'n na lang ba yun? Hindi, mga kapatid. Tinawag tayo ng Diyos. We have authority. Mayroon tayong kapangyarihan galing sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Napakasimple lang. Kung tayo ay nasa bahay man, mga kapatid. So, yung social media, pwede natin gamitin. Ha? Pwede natin gamitin yan. No, katulad ng yung pagla-live, no? Mga kapatid, na pwedeng makatulong doon sa mga kasamahan nating young people, sa mga baguhan, mga kapatid. Gamitin natin. Ha? Kasi yung social media, hindi naman masama yan. Kung minsan, nagagamit natin sa masama. Pero gawin natin sa mabuti. Gamitin natin para sa mabuti. Sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. At tandaan natin, mga kapatid, mayroong pangako ang Diyos sa atin simula nung tayo ay sumunod sa Kanya. Simula nung tayo ay nagpagamit sa Kanya, mga kapatid. Ha? Praise the Lord. At sabi pa sa 5, there shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life, as I was with Moses. So I will be with thee, I will not fail thee, nor forsake thee. Walang nakatayong sinumang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paano ako'y sumakay Moises, ay gayon ako sa iyo, hindi kita iiwan ni pababayaan. Walang sino mang tao, mga kapatid, ang pwedeng humadlang sa atin. Maliban na lang kung masama yung gawin natin. Pero kung para sa ikaluluwalhati ng Panginoon, para sa kapurihan ng Panginoon, mga kapatid, walang pwedeng humadlang sa atin. Amen. Naniniwala tayo na yung pandemic na ito ay parang business, gawa ng tao, which is nakasulat sa Biblia na mangyayari talaga ito. Katulad sa ating kasalukuyan ngayon. Mga kapatid. Amen. Wala mang sinong tao ang pwedeng makapangano sa atin, makapanakit sa atin. Mga kapatid, bakit? Ang sabi ng Panginoon, so I will be with thee, I will not fail thee, nor forsake thee. Kailanman hindi tayo iniwan ng Panginoon. Kaya kung napipil po natin na bilang mga youth leader, parang pinabayaan na ako ni pastor parang wala naman, hindi na ako sinusuportahan sa youth department. Hindi na ako sinisipot ng aking mga members. Hindi na nila ako kinokontak, hindi na sila nag-update. Ano nang nangyari sa kanila? Mga kapatid. So, yung feeling parang nawawala na tayo ng pag-asa. Amen. Pero kung tayo ay mayroong mataas, no, na expectation para sa ating Panginoon. Yung sinasalita ng Panginoon kay Joshua ay maaari nating mapanghawakan din. I will with thee, I will not fail thee, nor forsake thee. Hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. So kahit quarantine, kahit may salo, tuloy lang sa gawain ng Panginoon. Amen. Maghanap tayo ng ibang strategy. Amen. Maghanap tayo, hiling tayo sa Panginoon. Di ba sabi ni Apostol James, sinong nagkukulang sa karunungan? Dumalangin sa Panginoon, humingi, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng sagana. Mga kapatid, humingi tayo sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So ayan, mga kapatid. So bilang mga youth leaders in local church, mga kapatid. Amen. So kung babalikan po natin yung buhay ni Joshua
at ni Aaron na nakikita niyo po sa picture ngayon. Ayan mga kapatid. Bilang mga youth leaders, tinawag tayo ng Diyos. Pinili tayo ng Panginoon. Inilagay tayo ng Panginoon sa local church. Sa gawain ng mga kabataan para maging katuwang ni pastor, mga kapatid. Noong panahon ni Moises, noong panahon ni Joshua, noong panahon ni Aaron, sa panahon ni Hor, mga kapatid. Alam natin na ang kanilang kapanahunan ay halos digmaan, halos pananakop, mga kapatid, patayan. Amen. Gera. At ito yung magandang nangyari sa leadership, mga kapatid, na ipinakita ni Moises. No? Kung babalikan po natin, habang nakikipaglaban, nakikipagdigma, yung bansang Israel sa kanilang kaaway, mga kapatid, alalahanin natin yung kwento niyan. Kapag nakababa yung dalawang kamay ni Moises, hawak ang kanyang tungkod, ay natatalo po yung bansang Israel. Pero kung nakataas yung kanyang kamay kasama ng kanyang tungkod, nananalo po yung bansang Israel. Kaya ganun po yung kanyang ginagawa. Itong si Moises para manalo yung bansang Israel. Dumating yung time na nangangalay na, siyempre, ikaw ba naman, magtaas ka ng kamay ng buong maghapon. Magdamag, mga kapatid. Nakatayo ka nga lang eh. Talagang mapapagod ka, mga kapatid. Ano pa kaya kung naka-hands up ka? Mga kapatid, kaya kinakailangan hawakan ni Hor. Si Hor ba yan? Mga kapatid. Kaya kinakailangan hawakan ni Hur at ni Aaron ang magkabila ang kamay ni Moises. Nang sa gayon, may itaas ng bahagya. At habang sila Joshua, mga kapatid, nakikipaglaban doon sa baba. Mga kapatid, ito yung kagandahan sa ibinigay na karakter ni Joshua sa atin. Habang nakikipagdigma sila, nakikipaglaban sila, hindi siya nagreklamo. Yung mga kasama niya nandoon sa taas, nakatayo lang. Nakataas yung kamay. Hindi siya nag-isip na, "Oy kayo, ba't nandyan lang kayo sa taas? Tulungan nyo kami dito sa pakikipagdigma." Hindi ganun yung kanyang ginawa. Mga kapatid, dahil mataas ang kanyang paggalang sa kanyang leader. Mataas ang kanyang paggalang kay Moises. Yan. Kaya't habang itinataas ni Moises ang kanyang kamay, nananalo po ang bansang Israel sa laban. Kaya sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, so hindi ko naman masyadong itinataas, mga kapatid, yung ating pastor. Binibigyan lang natin sila ng mataas na pag-alang, recognition, which is nararapat para sa kanila sapagkat sila ay nananalangin para sa atin. Sila yung nagbibigay ng payo sa atin. Nagbibigay ng encouragement sa atin, mga kapatid. Amen. Para mapalakas tayo, ma-inspire tayo. Sila yung nagmo-motivate sa atin, mga kapatid. Upang kung matapos na yung kanilang kapanahunan, tayo na yung pwedeng papalit, mga kapatid. Amen. Kaya bilang mga youth leaders in local church, tulungan po natin yung ating pastor. Alalahanin natin, hindi porket magaling tayo, hindi porket maabilidad tayo, mataas yung pinag-aralan natin, hindi porket talented tayong tao, magaling ka na musicians, ano pa yung mga talent nakapuri-puri sa paningin ng tao. Hindi porket ganun, mga kapatid, ay aalisin na natin yung paggalang natin sa ating pastor. Kaya sa panahon natin ngayon, walang ibang katuwang yung pastor natin kundi tayong mga kabataan.
Tayo mga youth leaders. Amen. Hindi natin pwedeng asahan yung mga baguhan. Mga kapatid, mga bagong tanggap sa Panginoon. Kailangan pa silang i-motivate. Amen. Kaya kung tayo ay totoong nagpapagamit sa Panginoon, mga kapatid, handa nating gawin ang lahat. Handa nating isacrifice ang lahat, mga kapatid. Alang-alang sa gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? So kung sa kanilang kapanahunan ay gera, literal na gera, patayan, mga kapatid. So sa panahon naman natin ngayon, ano sa palagay nyo? Yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Pandemic, bagyo, may lindol. Mga nakaraang buwan nga, mayroon pang gera eh. Pumutok yung bulkan. Mga kapatid. That is the sign na babalik na yung Panginoon. Amen. Na kung mahina yung ating relasyon sa Kanya, kung malayo yung ating atensyon sa paglilingkod sa Kanya, sa pagpapagamit sa Kanya, mga kapatid, baka bumigay tayo. Baka tumalikod tayo. Kapatid, we are in the last days. Sabi nga ang Biblia, sabi nga ni Apostol Paul, redeeming the time because the days are evil. Yung panahon natin ngayon, pasama na ng pasama. Na kung hindi tayo matibay, kung hindi tayo malakas, kaya yung sinasabi ng Panginoon kay Joshua, magpakalakas ka at magpakatapang. Magpakalakas, magpakatapang. Hindi yung parang gulay, mga kapatid. Amen. Magpakatapang. Amen. Hindi yung matapang na naghahanap ng away. Mga kapatid, kundi matapang tayo na handa nating tindigan, handa nating tayuan yung paglilingkod natin sa Diyos. Yung ministeryo na ibinigay sa atin ng Panginoon. Saan ba tayo ginagamit? Music department, saan? Sa evangelism program, sa mga child evangelism, mga kapatid, sa ushering, tagalinis ng simbahan. Gawin natin, mga kapatid. Huwag nating maliitin. Nakikita ng Diyos yung ginagawa natin. Mga kapatid, tandaan natin, yung napagkakatiwalaan sa maliit na bagay, napagkakatiwalaan sa malaking bagay. Amen. Hindi natin alam kung sino yung mga future bishop, future leaders, future pastor, mga kapatid, na maglilid sa new generation. Hindi natin alam. Amen. Pero tayong yung mga sumusunod bilang mga young people, mga kapatid, kahit gaano kasi tayo kagaling, kahit gaano tayo ka-abilidad, mga kapatid, kung wala tayong pag-submit sa pastor natin, kung hindi tayo nakikinig sa kanila, useless pa rin yun. Kasi inaagawan na natin ng desisyon yung ating pastor. Mga kapatid. Kaya bilang leader ng church, bilang leader ng mga kabataan, amen, hindi natin maiwasan na may mga problema, may mga alitan, may mga tampuhan, may mga pagkabahabahagi, mga kapatid. So, isa sa mga lesson na nakuha ko, kapag may mga ganung pangyayari, kailangan talaga natin yung counseling ng ating pastor, mga kapatid. Amen. Amen. At kung tayo ay lalagay na doon sa pagkababagi, talagang subject tayong lahat dyan, mga kapatid. So, mas mainam na manalangin tayo. Pag-pray natin sa Panginoon. Amen. At the same time, magpatawad tayo, mga kapatid. Amen. Yun ang ugali ng Kristiyano. Amen po ba? Yan. Kung sa kapanahunan ni Moises at ni Joshua, sabi niya, lift your pastor arms, we battle as one. Amen. Sabi pa nga dito sa ating screen, mga kapatid. Support your leader, pastor, instead of murmuring and complaining. Ayan. So, minsan, biktima tayo dyan, mga kapatid. Nagre-reklamo tayo kapag inuutusan tayo. Amen. So,
Support natin. Kaya kung ano yung pinapagawa ni pastor sa atin, gawin lang natin. Alam nila kung ano yung ministry mo. Kung taga-walis lang ako sa simbahan, pastor, taga-map lang, ministry. Ministry yun. Alam ni pastor kung ano ministry mo. Hindi habang buhay magmamap ka. Hindi habang buhay magwawalis ka. Hindi habang buhay naglilinis ka, tagalinis ka ng CR. Hindi habang buhay tagalinis ka ng CR. Kapatid, nakikita ng Diyos ang dedikasyon mo. Amen. Okay, i-consider natin yung murmuring, in complaining. Nagrereklamo tayo. Nagmumurmur tayo sa ginagawa natin. Amen. Consider natin. But, marunong pa rin tayong sumunod. Marunong pa rin tayong magpasubmit. Kapatid. Amen. Kasi sa isa sa narinig ko na mangangaral, kapag pumasok yung murmuring and complaining sa atin, pumapasok, yan ang pasimula ng kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Kawalan ng pananampalataya. Nagmumurmur, nagko-complain. Amen. Kaya bilang isang leader, bilang youth leader, wala tayong pwedeng ibang katuwang sa gawain ng mga kabataan, kundi po yung ating pastor. Mga kapatid. Ibinigay ng Diyos sa atin yan. Tinawag ng Diyos yan para sa atin, mga kapatid. Para tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. Lift up. Itaas natin yung kamay ng pastor. Support natin yung pastor natin. Mga kapatid. Amen. Ayan. Be strong and of good courage. Be strong. Magpakalakas. At magpakatapang. Amen. Be strong and of good courage. Lalo na sa panahon natin ngayon, magpakatapang tayo sa panalangin. Magpakatapang tayo sa gawain ng Panginoon. Panindigan natin kung paano tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So tayong lahat, bilang mga kabataan, bisan hindi maiwasan yung mga yabang, hindi maiwasan yung pagmamalaki. Tanda natin, the Bible says, kaya't ang may akalang siya ay nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Amen? Siyempre, kapag tayo bilang mga youth leader, siyempre, normal na yung may abilidad tayo. Kaya nga tayo nilagay na leader kasi may ability tayo, may galing tayo. Siyempre tayo, kapag pinuri ng tao, pinuri ng kapatiran, ibalik natin sa Diyos yung papuri. Kapatid, hindi yung sasabihin natin, ako na good eh. Yan. Sabi ni Pablo, 1 Corinthians 10:12, kaya't ang akalang siya ay nakatayo, mag-ingat na baka mabuhal. Mag-ingat. Kaya dapat tayo bilang mga leader, mga youth leader, mga kapatid, laging nakasalig ang ating mga pagkakatiwala, dapat laging nakasentro sa Panginoon. Dapat laging nakakommit sa Panginoon. Dapat yung mga hakbang natin, isinasangguni natin sa Panginoon. Kapatid, may mga kilala tayo dyan. Amen. Sarili na lang nila yung nasusunod. Desisyon na lang nila ang susunod. Kapatid. Kasi yun din yung problema sa youth department eh. Di ba? Yung kayo leaders, may isa kayong leaders. Tapos yung mga officers nandyan. Kapatid. Mag-i-schedule ngayon ng gawain sa ganitong buwan, sa ganitong may mga ganyan. Yung mga officers, hindi namin alam na may nakalatag na lang.
papaabot na lang sa amin na hindi man lang napaghandaan. So, dapat maging proper tayo. Kaya lagi nating ipaabot sa Panginoon. Kasi kapag ganun yung nangyayari, nagkakaroon ng mga misunderstanding, mga kapatid. Nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. Bakit ganun? So, nakaka-rush naman, di ba? Dapat malayo pa lang, pinag-uusapan na, ini-update na yung bawat leader. At wag nating maliitin yung bawat isa. No? Yung paggalang, yung pagrespeto, mga kapatid, ay lagi nating i-honor yun. Tingnan natin siya bilang kapatid sa pananampalataya. Mga kapatid. Amen. May sinasabi pa nga si Apostol Pablo doon sa mga taga-Philippians, mga kapatid. Sabi niya, ariin ninyo ang inyong mga kapatid na sila'y magaling kisa inyo. Mga kapatid. Tumutukoy doon yung karakter na pagiging humble, mga kapatid. Pagiging mapagpakumbabang puso. Amen. Which is yun yung itinataas ng Panginoon. Yung mga nagpapakumbaba. Amen. Kaya kung papasukin natin yung youth department, mga kapatid, minsan, may mga misunderstanding, mga hindi pagkakaunawaan, mga kapatid. Kapag may mga ganon, lalo na sa ating mga leader, lagi tayong makipag-commit sa Panginoon. Lagi tayong magtanong sa Panginoon. Lord, ano ba yung gagawin ko? Ano ba yung plano mo? Ano ba yung, kailangan ba i-schedule nito? Pinagpipray. O kinakausap yung mga youth officers, mga kapatid. Para naman na malaman, mapaghandaan. Mga kapatid, masarap kasi damhin, no? Yung isang party, no? Yung isang event, kung lahat kayo nagtutulong-tulong, nagkakaisa, walang samaan ng loob, walang tampuhan, mga kapatid. Napakasarap damhin ang presensya ng Panginoon. Pero kung may mga misunderstanding, nasa gitna kayo ng gawain, may mga sama ng loob, parang nadadry tuloy yung gawain, mga kapatid. Pero kung tayo ay nagkakaisa, amen, mataas yung paggalang natin sa bawat isa, mga kapatid, which is pantay-pantay yung paningin ng Diyos sa atin, mga kapatid. So, gawin natin yung nararapat para sa ating Panginoon. Sabi pa ni Apostle Paul, watch ye, stand fast in the faith, quit your like mean, be strong. Ayan. Watch ye, stand fast in the faith, quit your like mean. Mga magpakalalaki. Magpakalakas. Yung mga alanganin natin ng mga kapatid dyan, magpakalalaki na tayo. I'm sorry to tell you, mga kapatid, huwag daw ang mangyari na yung iglesia ng Panginoon ay mapasok may mga espiritu na taga Gomora at Sodoma, mga kapatid. Huwag daw ang mangyari yun. Amen. Na kung meron man, mga kapatid, rebuke natin sa pangalan ng Panginoon. Espiritu lang yan. Hindi maganda yan. Amen. Masisira yung image ng Panginoon. Masisira yung gawain ng Panginoon, mga kapatid. Magpakalakas tayo. Amen. Sabi pa nga, carefully, doon sa Joshua, carefully obey all the law my servant Moses charge you to keep. So, ingatan mo ang itinuro sa iyo ni Moises. Ingatan. The same sa panahon natin ngayon. Mga tinuturo ni pastor, yung mga payo ni pastor, yung mga advice ni pastor, ilagay natin sa puso natin. Tanggapin natin. Kung mayroon mga pagsasaway, pagre-rebuke, tanggapin natin. Mga kapatid, tinutuwid tayo. Hindi tayo inilalayo. Hindi tayo pinapaalis. Tinutuwid tayo. Bakit? May mali kasi tayong nagawa. Kaya tayo tinutuwid. Kaya bilang isang youth leader, hindi ka pwede maging leader na ma-pride ka. Hindi ka pwedeng mag-leader na yung mga desisyon mo malayo sa kalooban ng Panginoon. Labag sa kalooban ng Panginoon. Hindi ka pwedeng maging leader na ang daming problema, ang daming mga hindi pagkakaunawaan, may mga hindi umaatin. Hindi pwede yun. Hindi. Kasi kapag will ni Lord, kapatid, nagiging smooth lang kapag nandun na kayo. Ginaganap niya, nagiging smooth lang. Kapatid. Lalo na sa ating mga kabataan, masyadong mapupusok, mga kapatid. Praise the Lord. Pagpalain tayo ng Panginoon.
Baguhin tayo ng Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya kung tinutuwid tayo ng Diyos, magpatuwid lang tayo. Ingatan natin yung mga turo. Tulad ni Joshua, sabi ng Panginoon, ingatan mo yung mga batas, yung mga turo. Mga kapatid, yung mga payo sa'yo, ingatan mo. Amen. Ingatan mo. Ingatan natin. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi pa. At sabi pa mga kapatid, do not swear from it to the right or to the left. Kaya ngayong ating tema, go straight forward. Tumayo lang at lumakad ng diretso. Do not swear from it to the right or to the left. Mga kapatid, diretso lang. Diretso lang ang lakad. Sabi ng Panginoon, kay Diyos, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa man. Diretso lang. Nasa tamang kalagayan ka na, huwag ka nang umalis. Nasa tamang ministry ka na, huwag mo nang iwanan yun. Doon kayo nilagay ng Panginoon. Yan ang ipinapagkatiwala ng Panginoon. Diretso lang. Amen. Kung paano tayo tinawag ng Panginoon, huwag na tayong aalis. Huwag na tayong tatalikod. Huwag na tayong tumalon pa sa may mga tumatalon. May mga young people kasi minsan naghahanap ng mga magandang church. Yung kompleto yung instrument, maganda yung pag-aasikaso sa kanila, pag-approach, magaling yung pastor. Mga kapatid, do not swear from it to the right. Huwag tayong alis, diretso lang. Nasa tamang kaparaanan ng paglilingkod ka sa Diyos. Amen. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Amen. The word backslide to revert to ours. Amen. Kung yung pagliko nga sa kanan at saka sa kaliwa ay masama, ay hindi pwede natin gawin. Ano pa kaya kung tumalikod? Kaya yung salitang backslide, ang ibig sabihin ng Merriam Dictionary dyan ay to revert to a worse condition. To a worse condition. Hindi maganda. Hindi rin maganda pakinggan. Mga kapatid. Talagang mapapasama yung kalagayan natin. Kaya kung mga young people, nagtatampo tayo, nagagalit tayo, o sa mga baguhan man na nakikinig, sa mga bisita ng mga nakikinig, mga kapatid, sa mga bago pa lang minomotivate, mga kapatid, huwag na nating pakanasahin yan. Amen. Mapapasama lang, malalagay lang sa alanganin yung buhay natin. Praise the Lord. Amen. Pangit pakinggan. The word backslide. No? Backslide. Slide. No? Di maganda. Pabalik na, patalikod na. Pa-slide pa. Pa-slide. No? Gusto niya mag-slide? Praise the Lord. Sabi ng Mateo, chapter 7, verse 13. Enter ye in a straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go into it. Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, few there be that find it. Magsipasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat makipot ang daan papunta sa langit. Maluwang ang daan patungo sa kapahamakan. Kaya magsipasok tayo. Kaya yung paglilingkod natin sa Panginoon, yung pagtayo natin sa ministry ng Panginoon bilang mga young people, hindi talaga maiwasan na may mga pressure.
talaga may maiwasan na may mga discouragement, may mga disappointment. Amen. Mga kapatid, dumadaan tayo sa pintuang makipot. Sabi nga ni Pastor Boyes Canyo, ang paglilingkod sa Diyos ay minsan ang hirap, pero masarap. Mahirap, pero masarap. Amen. Because mayroong challenge sa buhay. Mayroong challenge sa atin, mga kapatid. Amen. Kaya sikapin natin. Amen. Kaya nga yung papunta sa langit, kaya nga sa isang congregation, minsan ay nahihirapan yung isang leader mag-handle. No? Nahihirapan siyang hawakan, pangunahan yung isang congregation. Kapatid, dahil hindi talaga maiwasan na mayroong mga pasaway. Kahit kung yan nga ay mahirap, ano pa kaya yung langit? Kaya nga tayo, mga young people, mga youth leaders, mga kapatid, normal na yung discouragement, normal na yung disappointment, normal na yung mga criticism sa atin. Normal na yan. Amen. Normal na yan. Kung ano masabi ng tao, tanggapin natin. Sabi nga every time na mangangaral tayo, we cannot please everybody sa bawat pagsasalita natin. Hindi lahat ng nakikinig sa atin, sa bawat pagsasalita natin, sa bawat pagpo-promote natin, napiplease natin yung iba. Mga kapatid, may mga tao, normal yan. Kaya tayo, leader, huwag tayong susuko. Huwag tayong tatalikod. Tuloy lang. Amen. Kaya hindi rin mahirap. Ayan mahirap. Kapituan. Isang leader, dumadaan tayo sa isang makipot na daan. Yung consider natin yung mga pasaway. Siyempre, may mga baguhan. Kapatid. Amen. At siyempre, sa sarili natin, hindi natin kaya. Kailangan natin ng Panginoon. Amen. Kailangan natin yung pastor natin, mga kapatid. The word leader comes from the word lead. So, yung salitang leader daw ay nagsimula sa salitang gabay. Lead. Magkaiba po yung leader sa boss. Yung boss, nag-uutos lang yun, nakaupo lang yung sa upuan, nakasandal. Utos lang ng utos yun. Ito yung mga lead, tayong mga leader, mga kapatid. Lead. Tayo yung nagli-lead doon sa ating mga nasasakupan. Meron nga tayong kasabihan dyan. A good leader is a good follower. A good follower. Yung mabuting leader, yung mabuting pinuno, ay mabuti ring tagasunod. Amen. Ay kung leader ka, utos ka lang ng utos, ay hindi ka leader. Ang tawag sa'yo, boss. Amen. Kaya dito, sa paglilingkod natin sa Panginoon, in local church, sa bawat local church, mga kapatid, sa youth department, which is yun ang pinag-uusapan natin sa youth department, mga kapatid, tayo mga leader, tayo dapat yung nauna. Kung sakali nga lang, kapag may mga gawain, hindi tayo nalilate. Di ba? Kasi tayo yung tinitingnan nung mga nasasakupan natin. Dapat hindi nila masusumpungan na nangihina tayo. Hindi nila masusumpungan sa atin na disappointment tayo. Hindi nila makikita sa atin yung nagtatampo tayo, nagtatabog tayo, nagagalit tayo. Hindi maganda. Kapatid, hindi natin nabibigyan, no? Hindi natin sila namomotivate. Amen. Kaya sa atin bilang isang leader, meron sinasabi ang Biblia diyan. Hayaan ninyo sila mga bulag.
na taga-akay ng mga bulag. At kapag bulag ang umaakay, kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Kaya tayo, kapag hindi natin tiningnan yung Diyos, hindi tayo naka-commit sa Panginoon. Malayo yung pag-agree natin sa kalooban ng Panginoon. At sarili na natin yung sinusunod. Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, hayaan nyo sila. Kaya huwag tayong maging bulag, mga kapatid. Dahil, baka tayo leader, minsan, ang layo na, hindi na tayo sumusunod sa pastor natin. Eh, siyempre, yung mga nasa sakupan natin, hihilain natin sila. Akayin natin sila. Huwag nating hayaan na mapahamak tayo. Huwag nating hayaan na mahulog kayo sa hukay. Huwag nating hayaan na mahulog tayo sa pagkakasala, mga kapatid. Amen. Kaya bilang isang leader, laging nakakomit sa Panginoon. Go straight forward. Diretso lang. Looking unto Jesus, an author and the finisher of our faith. Amen. Kung sa tingin mo sa paligid mo, wala ka na makitang matuwid. Sa mga kaibigan mo, wala ka nang matakbuhan, wala ka nang mapagsumbungan ng sama ng iyong loob. Mga kapatid, normal sa atin yan. Sumasama yung loob natin. Mga kapatid. Amen. Pero tumingin tayo sa taas. Amen. Tumingin tayo sa taas. May Diyos. Mga kapatid, pwedeng tumulong sa atin. At sabi sa huling sinabi, mga kapatid, so that you may be successful in all you do. Ano ba yung mga goal natin sa buhay? Ano ba yung mga goal natin bilang mga youth leaders, mga kapatid? Siyempre, yung mapaganda, yung magkaroon ng sistema, yung gawain ng Panginoon, yung gawain ng mga kabataan. Yan yung gusto natin, mga kapatid. Pero sundin natin kung anong iniutos ng Panginoon. Sundin natin ang leading ng Panginoon. Go straight forward. Tumayo tayo sa Panginoon. Huwag tayong matakot, magpakalakas tayo. Isagawa natin ang buong kautusan na itinuro sa atin kung ano yung itinuturo ng pastor sa atin. Like Moises and Joshua. Amen. Huwag nating sirain yon. Huwag nating baliwalain yon, mga kapatid. Amen. Kaya, bawat leaders in local church, sa atin lang, bilang mga youth leader, yung pinakaunang gusto kong, hindi ko rin sinasabi na magaling ako na leader, mga kapatid. Praise the Lord. Pero yung para sa akin lang, habang nandun tayo sa ating local church, nandun tayo sa ating pastor, mga kapatid, at tayo yung leader ng youth department, lagi tayong humingi ng tulong sa pastor natin. Payo, ano ba yung magandang gawin? Laging nakasubmit yung mga gagawin natin, yung mga plano. Laging nakasubmit. Huwag nating i-bypass yung pastor natin, mga kapatid. Amen. Dahil kapag binaypass natin yan, parang binaypass na rin natin yung Panginoon. Amen. Ang hirap ng mga ganong espiritu. Kung may mga ganon, rebuke natin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Dahil hindi yan makakadulot na maganda, no, sa atin, sa paglilingkod natin sa Panginoon. Dahil hindi naman tayo lahat malalim. Amen. Yung iba, sumasama lang. Yung ibang mga kabataan. Hindi lahat ng mga young people, lahat hindi mainit yan. Mga kapatid. Hindi lahat. Kaya tayo, bilang mga leader, nag-assure tayo na magkaroon ng success yung ministry natin, mga kapatid. So, gawin natin yung bagay na ito. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Magpakatapang, lalo na sa panahon po natin ngayon, mga kapatid. Spatini. Kabila ng bagyo, pandemic, hindi tayo makalabas. Hindi tayo makapaggawain, lalo na dyan sa inyo, dito sa Palawan, mga kapatid, medyo okay pa. Mga kapatid, medyo may limit lang yung gawain. Pero dyan siguro sa inyo, mga kapatid, no, di ko sure, mga kapatid, kung nakakaroon kayo ng mga fellowship
o sa labas. Amen. Nakakabiyahe kayo ng lugar. Kung meron man, purihin ang ating Panginoon. Pero yung mga nakarang araw, talagang parang yung katulad ng nangyari na sa bahay na lang tayo, nagsisimba, online service na lang tayo. Praise the Lord. At sa atin, bilang mga kabataan, bilang mga youth leaders, mga kapatid. So, ang maibibigay ko lang na mensahe para sa ating lahat. Amen. Magpakalakas tayo at magpakatapang. Ano man ang kalagayan natin, ano man yung ginagawa natin sa local church, paggamit lang tayo sa Panginoon. Amen. Aanihin natin yan. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa, mga kapatid. So, salamat sa Panginoon. Sana nakatulong ako kahit kakaunti, mga kapatid, na makapagbigay inspiration sa bawat isa sa atin. Hindi manghina, hindi mapagod, hindi ma-disappoint, mga kapatid, kundi maging matibay, maging malakas. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. So, bago tayo magtapos, tayo muna ay manalangin. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataon na ako po ay makapagbahagi na yung mga salita sa aming mga kapatid sa lugar ng Luzon, Panginoon, through online service. Tulungan mo kami, Lord, sa kabila ng pandemic, sa kabila ng bagyo, o ano pa mang mga sakuna sa buhay, kahirapan. Nawahay, hindi mawala yung init ng aming paglilingkod sa iyo bilang mga kabataan, bilang mga leader, Panginoon. At nawaya, ang lahat naway ng aming ginagawa, Panginoon, tayo maging makabuluhan sa iyong paningin. Pagpalain mo, Diyos, ang aming po mga kapatid sa pangunguna po ng aming mga coordinators. Brother JP Paulino at Pastora Amil Ros de los Boys at bawat youth president ng local church, mga kapatid. Patuloy mo pagpapalain. Impart mo, Diyos, ang authority, kapangyarihan, yung banal na Espiritu, Panginoon, na siyang maglilid sa amin, magtuturo sa amin, Panginoon, kung paano namin mamimaintain, Panginoon, ang gawain ng mga kabataan, Panginoon, kahit sa kabila ng mga pagsubok, problema. Purihin ka, O Diyos, sa araw na ito. Marami pong salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. To give you all my praise.